Lily, sorry. Pero sa tingin ko, mas makabubuti kung itigil na natin to. Lalo na't nagiging mainit na tayo sa mga kasamahan natin dito. Ayoko itong makarating kay Dad at ayaw ko rin na maapektuhan ng kumpanya ng dahil sa atin. Eh di sana naisip mo yan bago ka nakipagrelasyon sa akin. Ano, pagkatapos ng lahat-lahat biglang ayaw mo na? Ang unfair mo naman, Dave. Nagtiwala ako sa'yo. Nangako ka sa akin na paninindigan mo yung relasyon natin. Tapos ngayon biglang ayaw mo na? Ano, ginawa mo lang akong parausan? At ngayon sawa ka na? Okay ka na? Kaya ayaw mo na? Fine. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa isang sinungaling at bahagang buntot na katulad mo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka inayawan ng asawa mo. Ewan ko sa'yo. Napakatanga mo para pumatol sa lalaking yon. Alam mo ba kung anong tawag sa'yo? Isa kang kabit. Parausan. Nakakahiya ka. Tama ka. Hindi sakit, kundi isang sumpa ng isang mambabarang ang nagpapahirap dito sa anak mo. Subalit huwag ka mag-alala. Noon pa man ay wala na akong inatrasan na kahit sino pang mambabarang. Ngunit isa lang ang ipapakiusap ko sa inyo. Kapag gumaling na siya, sana maituwid niya ang kanyang pagkakamali. Kahit man lamang paghingi ng tawad sa mga taong naagrabyado niya. Natitiyak ko na hindi ito magagawa ng kahit sino man kung walang sapat na dahilan. Puot at sakit ang ugat ng kahit anumang kasamaan at paghihiganti. Taon 2013. Samar. Bandang 10:00 ng gabi, inabot ng ulan na may kasama pang malakas na hangin si Joanne habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan pauwi galing sa trabaho. Bigla na lamang tumirik yon. Mabuti na lamang at naitabi niya pa sa kalsada. Hay, ano ba naman yan? Bakit ngayon pa ako nasiraan? Nakakainis. Lowbat pa naman tong cellphone ko. Siguradong kung ano-ano na naman ang iisipin sa akin ni Dave. Sinubukan niyang lumabas para i-check ang kotse at nakita niya ang usok sa may bandang unahan. Anong gagawin ko? Ay, kapag minamalas ka nga naman, oo. Marami na siyang pinara, ngunit wala ni isang nagmabuting loob para siya'y tulungan. Hanggang sa maya-maya, may bumusina sabay tigil na isang pamilyar na sasakyan. Dok, ano nangyari? Nasiraan ako. Alanganing oras na. Sumabay ka na sa akin. Idadaan na lang kita sa bahay ninyo. Agad naman na kinuha ni Joanne ang kanyang bag sa kotse at hindi niya namalayan na bumaba ng sasakyan si Alfred na may dalang payong at jacket. Nagulat si Joanne sa ginawa ng kanyang kasamahan sa trabaho. Alfred, bakit naman bumaba ka pa? Ayan tuloy, nabasa ka na rin. Huwag mo akong alalahanin. Dahil sa ating dalawa, ikaw itong basang-basa na. Isuot mo tong jacket. Siguradong lalamigin ka. Tara na sa kotse. Inakbayan pa ng bahagya ni Alfred ang babae hanggang sa makasakay yun ng kotse. Matapos itiklop ni Alfred ang pahabang payong, ay agad niya namang inilagay yun sa likod na bahagi ng sasakyan. Pasensya na sa abala ha, pero buti na lang nakita mo ako. Nagkataon pa talagang nalobat ang cellphone ko kaya... Ay, salamat Alfred. Nabasa na rin tuloy itong upuan ng kotse mo. Ayos lang. Ang importante, makauwi ka ng ligtas. Paano nga pala yung kotse mo? Si Manong Lito na lang ang bahala doon. Ipapaayos at ipapakuha ko na lamang sa kanya. Buti nga, naitabi ko pa ng maayos yung sasakyan eh. Kinabahan ako kanina. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa habang nasa biyahe, ngunit pansin na ni Alfred ang kaba sa mga mata at kamay ni Joanne. Batid niya kasi na may pinagdadaanan ang babae at ang asawa nito na si Dave. Sigurado ka ba na okay ka lang? Oo naman, okay lang ako. Medyo nilalamig lang. Ay, kumusta naman kayo ni Dave? Kami? Okay lang din, ganun pa rin. Sa kabila ng mga sagot ni Joanne, ramdam ni Alfred na may mabigat na pinagdadaanan ang babae. Halos 30 minuto pa ang kanilang biyahe bago tuluyang makarating sa bahay ng doktora.
Agad namang lumabas si Dave nang marinig niyang may bumubusinang sasakyan sa labas ng kanilang tarangkahan. Kitang-kita niyang bumaba si Joanne sa sasakyan ni Alfred at kumakaway pa yun. Suot pa rin nun ang jacket na ipinahiram sa kanya ng lalaki at bitbit niya ang kanyang bag. Bagamat nakatakong, patakbo pa rin siyang pumasok sa malaking balkonahe ng bahay na punong-puno ng halaman at sa gilid noon ay ang malawak na garahehan ng sasakyan. Dave, nandito ka na pala. Pasensya na, nalate ako ng uwi. Nasira kasi yung kotse. Nasira yung kotse o nakipaglandian ka na naman? Sino yung naghatid sa'yo, ha? Bago mong lalaki? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ang sabi ko, nasiraan ako ng sasakyan. Hanggang kailan mo ba ako pagdududahan? Dave, wala akong ginagawang masama. Alam mo kung anong problema? Yung pagdududa mo, kasi ang dumi-dumi ng isip mo. Teka sandali, huwag mo nga akong tinatalikuran. Tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Minsan mo na ako niloko kaya hindi imposible na magagawa mo ulit yon. Dave, ang tagal-tagal na noon. Lasing ako ng gabing yon. Hindi ko alam na mangyayari lahat ng yon. Galit ako, emosyonal, at utang na loob matagal ko nang pinagsisihan yon. Ilang beses ko pa bang kailangan humingi ng tawad sa'yo, ha? Turuan mo naman yung puso mo na mapatawad ako. Hirap na ako na araw-araw mong ipinamumuka sa akin ang pagkakamali ko sa nakaraan. Hindi ka ba napapagod, ha? Kasi ako pagod na ako. Pagod? Anak ng putya, ikaw pa napagod sa relasyon na to? Matagal na akong pagod sa kung anong meron tayo. Pagod na ako masaktan at mag-isip sa mga bagay na hindi ko na kontrolado. Kung nahihirapan ka na, kung hindi mo na talaga ako kayang pakisamahan, kung napipilitan ka na lang sa relasyon na to, ang mabuti pa... Ano? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, maghiwalay na lang tayo. Hindi mo ba nakikita? Nagkakasakitan na lang tayo, Dave. Wala ka ng tiwala sa akin. Hindi itong relasyon na pinangarap natin. Hindi na natin maramdaman ang isa't isa dahil ikaw mismo naglalagay ng pader sa pagitan nating dalawa. Mas lamang na ang pagdududa kaysa sa pagmamahal mo sa akin. Oo, nagkamali ako. Nasaktan kita pero sa kabila ng lahat ng yon, alam ng Diyos. Alam ng Diyos, Dave, na walang araw na hindi ko pinagsisisihan yon. Mahal na mahal kita. Kaya kung nasasaktan lang kita, kung nahihirapan ka lang sa tuwing nakikita mo ko, tama lang na tapusin na natin to. Agad nang pumasok sa kabahayan si Joanne, habang patuloy sa pagtulo ang kanyang luha. Nagmamadali niyang inakyat ang hagdan patungo sa kanilang kwarto. Nang makapasok sa silid ay marahan niyang pinagmasdan ang malaking larawan noong sila ay ikinasal. 8 taon na ang lumipas, ngunit sa halip na maging matibay ay mas lalo lamang nanlalamig ang kanilang relasyon. Kinabukasan, nang umuwi si Dave galing sa trabaho ay hindi niya na nadatnan pa ang kanyang asawa. Ilang beses niyang tinawagan yon, ngunit hindi siya sinasagot ni Joanne. Buisit, ito ba talaga ang gusto mo? Parang mo na rin pinatunayan na tama ako all this time. Baka naman kasi talagang gusto mo lang makawala. Pwes, kung kaya mo manlalaki, kaya ko rin mambabae. Mula nung umalis si Joanne, lalong naging matindi ang pagiging mainitin ng ulo ng lalaki. Dahilan para mamroblema naman ang kanyang sekretarya na si Lily. Mag-iisang taon pa lamang siyang nagtatrabaho sa kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya ni Dave. Kapag nakikita ni Lily ang kunot na noo ng kanyang amo ay napapabuntong hininga na lamang siya, at hanggat maaari ay hindi niya muna yon iniistorbo kung hindi naman gaanong importante ang kanyang sasabihin. Siya na lamang ang gumagawa ng paraan para ayusin ang mga dapat ayusin at kaya niya pang gawan ng paraan. Ngunit hindi niya may pagkakaila na may mga pagkakataon na nakakaramdam na rin siya ng pagod. Isang gabi, bandang 8:00 na nang nagpasundo si Lily sa kanyang kapatid na si Louie.
Pagkaangkas sa motor ay halos hindi na siya umiimik at nakatungo na lamang sa likod ng binata dahil ramdam na ramdam niya na ang pinaghalong gutom at pagod. Napapailing na lamang si Louie at nakaramdam ng awa sa kanyang panganay na kapatid. Ate, huwag ka matutulog ha. Baka mamaya mahulog ka dyan. Kumapit ka na maayos. Bibilisan ko na lang ang pagpapatakbo para makauwi na tayo agad at makapagpahinga ka na. Siguro, sandamakmak na naman ang trabaho mo, no? Hay, sinabi mo pa. Pagod na nga sa trabaho tapos yung boss ko maghapong nakasimangot. Ay, parang lagi na lamang galit sa mundo. Nang makarating sa bahay, mabagal na naglakad habang nakahawak sa kanyang ulo si Lily, sabay lumundag sa kanilang sofa. Oh, ano nangyari? Bakit parang pagod na pagod ka na naman? Ano pa nga ba? Nakaka-stress. Pakiramdam ko talaga may pinagdadaanan si Sir Dave. Hindi naman siya ganun ka-irritable dati. Pero nitong nakaraan, ay nako, parang triple na. Parang kahit sa mababaw na dahilan lang nagagalit siya. Basta, konting-konti na lang, Nay. Gusto ko na mag-resign. Sira, nagpakahirap ka para makapasok sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ngayon tapos magre-resign ka. Tapos ano? Paano pag-aaral ng kapatid mo? Yung pagkain natin sa araw-araw. Buti sana kung malakas pa akong kumita dito sa pagbebenta ko ng mga halamang gamot. May mga araw nga na wala akong benta. Sayang lamang ang pagod ko at pagtitiis doon sa may harap ng simbahan. Buti sana kung marami pang lumalapit sa akin para, alam mo na, medyo malaki-laki rin ang bayad noon. Nay, sinabi ko lang naman yon pero syempre, hindi naman talaga ako magre-resign. Kaya ko pa naman pagtiisan. Kapag nagagalit siya, iniisip ko na lang na ang gwapo niya pa rin kahit galit. Na mataas naman yung sahod ko at higit sa lahat, may pinagdadaanan lang talaga yung tao. Pero Nay, naisip ko lang, kung marunong kang gumawa ng gamot at mambarang, may alam ka bang paraan para bumait yung boss ko? Oo naman. Ay, teka lang. Ito, kailangan mo lang patakan nito ng 3 beses yung iinumin niya o pwede namang sa pagkain. Siguradong magbabait na yun. Sureness? Akin Nay, kung kinakailangan kong ibuhos ang lahat ng to sa kape niya, gagawin ko. Wala naman siguro masama kung gagawin ko yun, no? Gusto ko lang namang magtrabaho ng maayos. At higit sa lahat, nahihirapan na talaga ako magtrabaho kapag may nakikita ako nakasimangot, eh. Nakakasira ng ganda at higit sa lahat, nakakasira ng araw. Kinabukasan, maagang hinatid ni Louie ang kanyang ate sa trabaho at dumiretso na rin siya sa kanyang eskwelahan. Halos magkasunuran lamang na dumating sina Dave at Lily. Seryosong nakaupo na ang kanyang boss sa table nito habang may kung anong tinitingnan sa monitor ng kanyang computer. Agad namang nagtimpla ng kape si Lily katulad ng kanyang nakagawian at pinatakan niya yun ng likido na nagmula sa isang botelya. Nakangiti na dinala niya yun sa kanyang boss. Good morning, sir. Here's your coffee. Tungkol po pala sa hinihingi niyong mga files, na-email ko na po bago ako umuwi kagabi at nandito naman po sa folder yung hard copy. Okay, salamat. Pasensya na nitong mga nakaraan ha. Medyo napapabayaan ko mga bagay-bagay. Don't worry, babawi ako. Matipid lamang nang umiti at tumango-tango si Lily at pumunta na rin sa kanyang table habang pasimpleng nakatingin kay Dave. Magandang gising. Sobra namang effective yung binigay ni nanay. Hindi pa nakakahigop ng kape, bumait na. Ay, thank you, Lord. Mukhang tapos na masasalimuot na araw ko dito. Kung ganyan ka lang kabait at kagwapo araw-araw, ay nako, baka hindi na ako umuwi. Buong araw na naging maayos ang pakikitungo ni Dave sa kanyang sekretarya at maging sa iba pang staff sa opisina. Marami ring natuwa dahil matagal na panahon na rin na hindi nila nakikitang ngumingiti at maaliwalas ang muka ng kanilang boss. Bandang 5:00 ng hapon, nagsiuwian na ang lahat samantalang abala pa si Lily sa kanyang ginagawa. Nagulat naman siya nang mapansin niyang nakatayo sa tagiliran ng kanyang lamesa si Dave. Sir, may iutos po ba kayo?
Wala na. Hindi ka pa ba uuwi? Pwede mo namang ipagpabukas yan. Pwede naman po, pero mas okay kung matatapos ko na ngayon. Hindi halos huminga si Lily nang biglang hawakan ni Dave ang mouse ng kanyang computer habang nasa may gawing likod yon ng kanyang upuan. Napalunuklaway na lamang ang babae habang kinakalma ang kanyang sarili. Naramdaman niya kasi ang pag-init ng kanyang pisngi. Ayan, ako na nag-save ng file at nag-shutdown ng computer mo. Sumama ka muna sa akin. Ho? Ako? Sasama sa inyo? Isa naman po tayo pupunta. Wala naman po tayo nakaschedule na meeting ngayon Samahan mo lang ako mag-dinner. Tsaka, pa-thank you ko na rin sa lahat ng effort mo nitong nakaraan. Naku sir, hindi naman na po kailangan. Masaya naman po ako na nagampanan ko na maayos ang trabaho ko. At sorry na rin dahil... Dahil lagi niyo ho akong tinataasan ng kilay, sinusungitan at napapagalitan. Huwag po kayo mag-alala sir. Malaki ho ang pangangailangan ko. Mahal ko ho kayo ang trabaho ko, kaya wala ho sa akin yon. Pero dahil nagugutom na rin naman ho ako, hindi ako tatanggi sa libre ngayon. Tara na ho, lika na! Samantala, nasa biyahe naman noon si Louie para sunduin sa trabaho ang kanyang kapatid nang makatanggap siya ng tawag. Ate, malapit na ako. Nasa labas ka na ba ng opisina nyo? Sorry bunso, pero huwag ka nang tumuloy. Sabihin mo kay nanay medyo malilate lang ako ng uwi. Magdi-dinner lang kami sa labas. Seryoso? Ay, bakit ngayon mo na sinabi? Tsaka sino bang kasama mo? Mamaya ako na ikukwento. Bye! Ay, sino kayang kadate nun? May manliligaw na ba si ate? Bahala na nga siya. Kung sa bagay, okay na yon kesa tumandang-dalaga siya. Nang makarating sina Dave at Lily sa isang restaurant, agad na silang umorder ng pagkain. Pasimple pang nakatingin si Dave sa dalaga habang sila ay nagkukwentuhan. Hindi naman kasi maipagkakaila na maganda ang kanyang sekretarya. Bukod doon, natutuwa siya sa pagiging masipag at masayahin nito. Sir, may dumi po ba ako sa muka? Wala. Okay. Para po kasing kanina pa kayo nakatitig sa mukha ko. Given naman na ho na maganda ako, pero wag niyo ho akong tingnan ng ganyan. Marupok po ako at baka ma-fall ako. Joke lang yan, sir, ha? Sorry. Totoo naman na maganda ka at mabait. Maswerte ang boyfriend mo. Ay, oo naman po. Para na rin siyang nanalo sa loto. Kaya lang po, sir, naalala ko, wala pa pala akong boyfriend. Yun lang. Bakit naman wala pa? Hindi ko pa po siguro nahanap yung para sa akin. Baka po nasa sinapupunan pa siya ng nanay niya. At saka, nabisi na rin po sa trabaho kaya wala nang time para makipagkilala at higit sa lahat, makipag-date. Kapag day off ko, mas gusto ko pang matulog kesa makipagkilala at makipag-date sa maling tao. Maling tao? Paanong maling tao? Ay, ang hirap pala mag-joke sa hindi ka humor. Maling tao kasi pakikiligin ka lang pero sa huli, hindi pa rin naman pala kayo. Nagmahal-mahalan lang sa umpisa pero sa dulo, halos isumpa nyo ng isa't isa. Mga ganong level. Kaya kapag naiisip ko yon, ang mabuti pa, huwag na lang. May point ka naman pero masarap yung pakiramdam na may taong nagmamahal sa atin. Ang nakakatakot lang, kung dumating yung araw na mas lamang na yung sakit kesa sa pagmamahal. At tama ka, maraming ang tao na bigla na lang tayong iiwan dahil pagod na silang intindihin tayo at hindi na sila masaya. Uy, ang lalim nun, sir, ah. Broken-hearted ka ba? Sorry po ha, medyo pakialamera ako sa part na to, pero sabi nila, mas nakakagaan daw ng damdamin kung may mapagsasabihan kayo ng sama ng loob. Huwag kayong mag-alala, madaldal po ako pero hindi naman po ako tsismosa. Kumain na nga lang tayo. Baka masira pang gabi ko kapag nagkwento ako sa'yo. Ang importante ngayon, unti-unti na ulit ako nakaka-move on. Baka ito na rin kasi ang makabubuti para sa amin. Sa totoo lang, nakakapagod na magalit at magtanim ng sama ng loob. Baka kailangan ko na lang talagang tanggapin. Tama po kayo dyan. Kung nahihirapan lang kayo, di wag nyo nang ipilit ang sarili nyo. Pero hindi rin po ako sigurado sa sinasabi ko, ha? Ano po kasi, alam nyo na,
Hindi pa naman po ako nagkaka-boyfriend, kaya medyo wala pa po akong alam sa mga ganyang bagay, kaya mabuti pa, kumain na lang tayo. Pagkatapos kumain, agad na rin silang umalis sa restaurant at bumiyahe na para ihatid ni Dave si Lily sa kanilang bahay. Kung ano-ano pa ang napag-usapan ng dalawa hanggang sa maikwento na ni Dave ang tungkol sa estado ng kanilang relasyon ni Joanne. Nakinig lamang ang dalaga lalo na't napansin niya na seryoso at tila naiiyak pa ang kanyang boss ng mga sandaling yun. Huwag po kayo mag-alala. Malay nyo, makahanap rin po kayo ng babae na mamahalin kayo sa paraan na gusto nyo. Baka hindi pa talaga kayong para sa isa't isa, kaya ganon. Magiging okay rin po kayo. Happily single. Dito na lang po pala ako, sir. Mahirapan pa kayo kapag pumasok pa kayo dun sa may sa amin. Salamat po pala sa dinner at sa paghatid. Ingat po kayo, sir. Kumaway pa ang dalaga matapos bumaba ng kotse. Abot tainga ang ngiti at parang bata na naglakad papunta sa kanilang bahay. Ay, ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sana naman magtuloy-tuloy na. Sana nga, tuluyan na siyang graduate sa pagiging Mr. Sungit niya. Ay, pero naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkaganon. Nasaktan lang siya kaya... Ay, nakakatakot palang masaktan. Pwede palang baguhin nito ang isang tao. Siguro kung sa akin mangyayari yon, magiging salbahe rin ako. Aba, baka maging mambabarang na rin ako katulad ng nanay ko pag nagkataon. Mula nung araw na yon, naging madalas ang pag-uusap at paglabas nila ni Dave pagkatapos ng trabaho hanggang sa lalo silang naging malapit sa isa't isa. Naging madalas ang paghatid at kung minsan ay sinusundo na rin ni Dave si Lily sa umaga at sabay na sila na pumapasok sa trabaho. Isang gabi, pagkababa ng dalaga ng sasakyan ay agad niyang napansin na nakatanaw ang kanyang nanay Lorena sa labas ng kanilang bahay. Agad siyang lumapit doon para magmano. Nay, bakit nasa labas pa po kayo? Alas 10 na. Hinintay niyo pa talaga ako? Lily, mag-usap nga tayo. Tungkol po saan? May relasyon ba kayo ng Dave na yon? Huh? Lily, nanay mo ko. Kilala kita at alam ko na meron kang hindi sinasabi sa akin. Nay, magkaibigan lang ho kami ni Sir Dave. Masyado naman ho kayong malisyosa. Tara na ho, pumasok na tayo. Pinapaalalahanan lamang kita, anak. May asawa si Dave. Maaring hindi na sila magkasama sa iisang bubong pero mag-asawa pa rin sila sa papel. Kaya habang maaga pa at may panahon ka pa, itigil mo na kung ano man ang ugnayan na meron kayo dahil hindi kita pinalaki para maging isang kabit. Huwag mong sisirain ang buhay mo dahil lamang sa lalaki. Hindi na umimik pa si Lily sa sinabi ng kanyang ina. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto at tiningnan ang larawan nila ni Dave sa kanyang cellphone. Alam niya sa kanyang sarili na higit na sa pagkakaibigan ang trato nila para sa isa't isa. May parte sa kanyang isip na nagsasabing mali yun, ngunit hindi niya rin alam kung paano pa pipigilan ang kanyang nararamdaman. Nang sumunod na araw, napansin ng kanyang amo na tila ba may nagbago sa ikinikilos ng dalaga. Seryoso lamang yon sa kanyang ginagawa at hindi rin siya gaanong kinakausap. Nang mag-uwian na ang kanilang mga kasama sa opisina, ay agad na rin yung nag-asikaso ng kanyang mga gamit. Agad naman nilapitan ni Dave ang dalaga at marahang hinawakan ang braso nito. May problema ba tayo? Wala naman po, sir. Natapos ko na po yung mga dapat tapusin. Lily, alam mo kung anong tinutukoy ko. Iniiwasan mo ba ako? May nagawa ba akong mali? Sir, kung may gusto kayong sabihin at linawin, diretsuhin niyo na po ako kasi naguguluhan na rin po ako eh. Huwag niyo naman ho akong gawing manghuhula. Lily, gusto kita. Alam ko na alam mo at nararamdaman ko na pareho lang tayo ng nararamdaman. Sir, hindi ko ho alam ang sinasabi ninyo. Sorry po, pero kailangan ko ng... Lily, please naman
mag-usap tayo. Lily, Ano ba? Bakit mo ba ginagawa to? Mali to, sir. Maling-mali. Lily, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Dahil sa'yo nakalimutan ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Anong mali sa nararamdaman natin? Ha? Seryoso ako at kaya kong patunayan sa'yo na hindi kita sasaktan. Mahal kita, Lily. Natatakot ako. Natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila ang tungkol sa atin. Paano ko sasabihin sa nanay ko at sa kapatid ko ang tungkol dito? Mapapatay ako ni nanay. Huwag ka mag-alala. Hanggat nandito ako sa tabi mo, paninindigan kita. Wala kang dapat ikatakot. Magtiwala ka lang sa akin. Sa ating dalawa. Mahigpit na niyakap ni Dave si Lily hanggang sa magdampi ang kanilang mga labi. Mahal din kita, Dave. Susubukan kong maging mabuting girlfriend sa'yo. Basta, wag mo lang akong lolokohin, ha? Hindi na ako bata para magloko pa. Alam ko yung pakiramdam ng niloloko. Isa pa, kapag niloko kita, ako ang unang-unang masasaktan. Halika na. Ihahatid na kita. Nung gabing yun, sa unang pagkakataon, tumuloy si Dave sa loob ng bahay ni Lily. Sigurado ka ba? Ano kasi, baka magalit si nanay. Huwag ka matakot. Kakausapin ko siya na maayos. At saka, malinis naman ang intensyon ko sa'yo, kaya... May kasama ka pala, Lily. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ho si Dave, ang boss ng anak ko. Hiwalay sa asawa pero kasal pa rin, hindi ba? Kaya uunahan na kita. Kung nililigawan mo ang anak ko, tumigil ka na. Huwag mong sisirain ang buhay niya. Salamat. Lily, pumasok ka na sa loob. Pero, Nay... Ang sabi ko, pumasok ka na sa loob. Huwag niyo sanang pagalitan ng anak ninyo. Aminado ho akong kasal pa ako sa ex-wife ko pero malinis ho ang intensyon ko sa kanya. Aayusin ko ang lahat at wala ho akong balak na ex-wife. Sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, kasal pa rin kayo. Sinasabi mo lang yan para mabilog ang utak ng anak ko. Pero gaano ka nakakasiguro na kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo, ha? Bago mo pa masaktan ang anak ko, ako nang nakikiusap sa'yo. Tantanan mo na siya. Tumalikod na lamang si Dave at umalis ng walang imik. Sabay na pabuntong hininga bago pumasok sa kanyang kotse. Mula ng gabing yun, hindi niya na lamang inihahatid ang dalaga sa mismong bahay nito. Nag-ingat din sila sa kanilang mga ikinikilos dahil naging mainit na rin sila sa mata ng kanilang mga kasamahan sa opisina. At dahil doon ay palihim na lamang sila kung magkita. Naging mas malalim na ang kanilang relasyon at nung mga panahon na yon, siguradong sigurado na si Lily na mahal siya ni Dave at hinding-hindi siya lolokohin ng kanyang amo. Madalas pagkagaling sa trabaho ay isinasama siya ni Dave sa bahay nito. Tanging sila lamang at ang mga kasambahay ang naroroon. Si Lily ang takbuhan ni Dave sa tuwing nakakaramdam ng lungkot at pangungulila sa kanyang asawa na si Joanne. Mahal na mahal kita, Dave. At kahit ganito ang estado ng relasyon natin, umaasa ako na isang araw, hindi na natin kailangan pa magtago. Tama ka. Bigyan mo lamang ako ng sapat na panahon para ayusin ang lahat. Tiyempo lang ako para makapag-usap kami ni Joanne. Kaya mo na ba ulit siyang harapin? Papayag kaya siya? Bakit naman hindi? Baka nga magpasalamat pa yun eh. Matagal niya na akong iniwan, kaya sigurado ako na gustong-gusto niya ng maanal ang kasal namin. Basta huwag ka mag-alala, ha? Wala kang dapat ikatakot dahil ikaw ang mahal ko ngayon. Oo, pero naisip ko lang na marami pang pwedeng mangyari at magbago kapag nagkita ulit kayo. Sa tagal ng pinagsamahan niyo, siguradong hindi ganon kabilis na... Huwag kang nag-iisip ng ganyan. Huwag na natin siyang pag-usapan. Mahal kita, Lily. At sa ngayon, wala na akong ibang gusto kundi ang makasama ka. At ikaw ang gusto kong maging nanay ng magiging mga anak ko. Oo na,
Masyado na akong kinikilig dyan sa mga sinasabi mo eh. Samantala, tuwing mag-isa si Dave sa gabi, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot. Masaya siya sa piling ni Lily pero alam niya sa kanyang sarili na may mali at kulang sa kanyang buhay. Habang tumatagal, lalo niya lamang napagtatanto kung gaano niya kamahal si Joanne at walang sino man ang makakapantay sa pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Sa madaling salita, walang totoo sa mga binibitawan niyang matatamis na salita para sa dalaga. Kailangan niya lamang ang kanyang sekretarya upang mapawi ang kanyang lungkot at mapunan ang pangangailangan bilang isang lalaki. Isang gabi, pagdating ni Dave sa kanyang bahay ay nadatnan niya ang kanyang ama na si Mike. Ginabi ka yata. Kanina pa tapos ang office hours. Nag-overtime lang po, Dad. Overtime? Dumaan ako sa office mo at ang sabi ng guard nakalis ka na. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Hindi ka na ba talaga gagawa ng paraan para magkaayos kayo ni Joanne? Para saan pa? Pinili niyang iwan ako, Dad. Ilang beses ko siyang tinawagan at pinuntahan ko rin siya sa ospital pero wala. Pinagtataguan niya ako. Ayaw niyang sagutin ang mga text at tawag ko eh. Yan ba talagang dahilan? O baka naman may iba ka ng kinalolokohan? Ano? Tama ba ako? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang tungkol sa inyo ng sekretarya mo? Nasisiraan ka na ba ng bait, Dave? Ayusin mo ang relasyon niyo ni Joanne. Ayusin mo ang pamilya mo. Pamilya? Dad, halos mag-iisang dekada na mula nang ikasal kami pero ano? Paano mo nasasabing pamilya? Naghiwalay na nga kami't lahat-lahat pero hindi ko man lamang naranasan na maging ama. Yan ang akala mo. Nagkita kami ni Joanne kahapon. Dave, buntis ang asawa mo. Ano? Paanong... Kung buntis siya, bakit hindi niya sinasabi sa akin? Baka naman hindi akong ama kaya... Dave, alam ko na ang lahat na naging problema niyo sa nakaraan. At tumigil ka nga dyan sa kapraningan mo. Mahal na mahal ka pa rin niya pero kailangan niyang iwan ka para ma-realize mo ang mga pagkakamali mo. Hindi para maghanap ka ng iba at pansamantalang ligaya. Pero kasalanan niya yun, Dad. Kung talagang mahal niya ako, bakit niya nilihim sa akin ang pagbubuntis niya? Anak ko rin naman yun at hindi niya pwedeng ipagkait sa akin yun. Dahil dyan sa ugali mong yan. Sa tingin mo kung naging mabuting asawa ka sa kanya, sa kabila ng pagkukulang at pagkakamali niya iiwan ka ba niya? Walang mangyayari sa relasyon niyo kung magpapalamon ka dyan sa lintik na pride mo. Ay, nasa 8 buwan ng bata sa sinapupunan niya. Ayusin mo yung gulong pinasok mo at huwag mo na sanang hayaan na makarating yan sa asawa mo dahil hindi makakabuti sa kanya, lalong-lalo na sa apo ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasasama ng mag-ina dahil kahit anak kita, malilintikan ka sa akin. Tahimik na umalis ang kanyang Daddy Mike at mabilis na pinaarangkada ang sasakyan. Umupo muna sa sofa si Dave at nag-isip ng mabuti. Maya-maya, tinawagan niya ang isa sa malapit na kaibigan ni Joanne at doon niya nalaman kung saan nakatira ang kanyang asawa. Agad niya yung pinuntahan ng gabing yun. Habang nasa biyahe, sunod-sunod naman ang text ni Lily. Karaniwan kasing ina-update siya ni Dave kapag nakauwi na yun sa bahay, ngunit ng mga oras na yun, maliban sa kinukutuban siya, ay bigla na lang wala yung paramdam. Sinubukan niya pang tawagan ang lalaki, ngunit bigla naman pinatay ni Dave ang kanyang telepono. Ay, ano namang gagawin ko ngayon? Hindi pwedeng malaman ni Joanne ang tungkol sa amin ni Lily, at lalong hindi rin pwedeng malaman ni Lily ang tungkol sa pagdadalang tao ni Joanne. Siguradong malaking problema to. Bahala na. Ang importante sa ngayon, magkaayos kami ni Joanne at ang kapakanan ng anak ko. Nang makarating siya sa isang bahay kung saan nangungupahan si Joanne, ay agad siyang pumasok sa tarangkahan dahil nakabukas naman yun. Nadatnan niya ang babae sa sofa na tila ba pagod na pagod. Joanne? Dave, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako?
Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman. Joan, huwag ka mag-alala. Hindi ako pumunta rito para awayin ka o balikan pa ang anuman naging problema natin sa nakaraan. Sorry, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko, sa lahat ng mga masasakit na salitang nabitawan ko. Pero sana, hindi mo tinatago sa akin to. Hindi mo naman kailangan saluhin to eh. Pasensya ka na rin kung mas pinili kong itago ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ayaw ko na kasing gawin mas komplikado pa ang sitwasyon, lalo na't hindi na lamang tayo ang pinag-uusapan dito. Bilang ina, kailangan kong protektahan ang anak ko. Ayaw ko na habang lumalaki siya sa loob ng tiyan ko ay puro sama ng loob at galit lamang ang mararamdaman ko. Paano kung hindi nalaman ni Dad ang tungkol sa pagbubuntis mo? Itatago mo talaga siya sa akin? Ilalayo mo sa akin ang anak ko? Oo, kung kinakailangan. Kung sakaling hindi mo aakuin ang responsibilidad mo bilang ama. Dahil iniisip ko na baka pati pagbubuntis ko ay pagdudahan mo rin. Kaya ko namang palakihin mag-isa ang bata. Ang hindi ko kaya, yung madamay siya sa galit mo sa akin. Ganyan na ba kasama ang tingin mo sa akin? Alam mo naman na mula umpisa, seloso ako. Natatakot lang ako na mawala ka sa akin. Joan, wala naman nagbago sa nararamdaman ko. Oo, nasasaktan ako sa mga nangyari, pero ang totoo, kahit anong gawin ko, mahal na mahal pa rin kita. Ang hirap-hirap nga eh. Mas nasasaktan ako na umabot tayo sa ganito. Pakiusap, ayusin natin to. Magbabago na ako. Susubukan kong maging mabuting asawa sa iyo sa pangalawang pagkakataon at hayaan mo kong maging ama sa anak natin. Ayusin natin to para sa magiging anak natin. Maluha-luhang niyakap ni Joan ang kanyang asawa. Yun lang naman ang nais niyang marinig mula kay Dave. Hindi ko ipagkakait ang masayang pamilya na pinapangarap ko para sa anak natin, Dave. Kaya, oo, alam kong hindi magiging madali, pero tama ka. Kailangan na nating ayusin to. Salamat. Mahal mo pa ba ako? Wala naman nagbago, Dave. Nangako ako sa iyo na kahit anong mangyari, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Umalis ako, iniwan kita, pero ni minsan hindi ka nawala sa isip ko. Mahal na mahal pa rin kita, Dave. Samantala, nasa labas ng bahay si Lily dahil hindi siya makatulog. Napansin yon ng kanyang kapatid na si Louie na noon ay nanonood ng TV sa sala. Agad niyang pinatay ang telebisyon at sinundan ang kanyang kapatid sa labas. Ate, okay ka lang ba? Maghahating gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? May problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok eh. Sige na, ikaw, matulog ka na. Kahit di mo sabihin, alam ko na may problema ka. Ayan o, umiyak ka no. Siguro may boyfriend ka na talaga no. Hindi ka lang nagsasabi kasi alam mo magagalit si nanay. Kayo na ng Dave na yon no. Uy, aminin. Halata naman eh. Kala mo ba hindi ko kayo nakikita magkasama? Ate, makinig ka kay nanay. Magmamahal ka na lang sa lalaking may sabit pa. Ang dami naman diyang iba. Ay, hindi mo ako naiintindihan. Mahal ako ni Dave. Nangako siya sa akin na aayusin niyang lahat para maging maayos ang relasyon namin. Yung hindi na namin kailangan magtago at para makapagpakasal na kami. Siyempre ang sasabihin nun, yung mga gusto mo lang marinig, ate. Ang tanong, kaya niya ba talagang gawin yon? Kapag sa umpisa pa lang mali na, promise ate, walang maayos na patutunguhan yan. Huwag ka magpatalo sa pagmamahal mo. Isipin mong sarili mo. Tsaka, ayaw kong makita ka na nagkakaganyan. Babasagin kong pagmumukha ng lalaki niyo kapag tinarantado ka niya, makakita mo. Hindi na nagsalita pa si Lily. Pailing-iling na pumasok si Louie sa bahay at dumiretso na yon sa kanyang kwarto. Nung mga oras na yon, naghihintay pa rin ng tawag si Lily o text man lamang mula kay Dave. Ilang beses niya pa yung sinubukang tawagan bago pumasok sa bahay. Samantala, hindi rin mapakali ng mga sandaling yun si Dave na nakahiga katabi ang kanyang asawa na noon ay tulog na rin. Pasimpleng ngumiti
at tinitingnan ang maamong muka ng kanyang asawa at ang nakaumbok noong tiyan. Masayang-masaya siya ng mga oras na yun at hindi pa rin makapaniwala na magkasama na silang muli, ngunit napalitan ang ngiting yun ng buntong hininga nang maalala niya si Lily. Kinaumagahan, hindi pumasok si Dave at nag-email lamang sa kanyang sekretarya. Ano to? Bakit kailangang email pa? Nananadya ba siya? Ano bang problema niya? Nakakainis. Nang sumunod na araw, pumasok na si Dave, ngunit masyadong formal ang pakikitungo noon kay Lily. Hinayaan lamang yun ng dalaga kahit pa gusto niya nang sumabog sa galit at nagtitimpi. 5:00 ng hapon, silang dalawa na lamang ang nasa opisina. Nang maramdaman niyang paalis na rin si Dave, hindi na siya nakatiis at kinausap na yon. Dave, mag-usap nga tayo. Sorry, may kailangan lang akong asikasuhin. Uuwi ka na? Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Dave, ano bang ginawa kong mali? Ano ba nangyayari? Ano, ayaw mo na sa akin? Sawa ka na? Lily, sorry. Pero sa tingin ko, mas makabubuti kung itigil na natin to. Lalo na't nagiging mainit na tayo sa mga kasamahan natin dito. Ayoko tong makarating kay Dad at ayaw ko rin na maapektuhan ng kumpanya ng dahil sa atin. Di sana naisip mo yan bago ka nakipagrelasyon sa akin. Ano, pagkatapos ng lahat-lahat biglang ayaw mo na? Ang unfair mo naman, Dave. Nagtiwala ako sa'yo. Nangako ka sa akin na paninindigan mo yung relasyon natin. Tapos ngayon biglang ayaw mo na? Ano, ginawa mo lang akong parausan? At ngayon sawa ka na? Okay ka na? Kaya ayaw mo na? Fine. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa isang sinungaling at bahagang buntot na katulad mo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka inayawan ng asawa mo. Dinampot ni Lily ang kanyang bag at padabog na lumabas ng kanilang opisina. Napabuntong hininga na lamang si Dave, sabay bahagyang napasuntok sa pader. Kahit papano, naging mahalaga na sa kanya si Lily, pero kailangan niyang manindigan para sa kanyang asawa at anak. Kinaumagahan, nagulat na lamang si Dave nang makatanggap ng resignation letter mula kay Lily. Batid niya na nagawa yun ng dalaga dahil yun ay nasasaktan. Ay, kailangan siya ng kumpanya, pero mas makabubuti rin kung aalis na lang siya at hindi na kami magkikita pa para hindi ko na siya problemahin pa. Inaprubahan niya kaagad yun at binigyan pa ng rekomendasyon para sa ibang kumpanya. Lalo lamang nainis ang dalaga dahil parang napakadali lamang para kay Dave na mawala siya sa buhay nito. Hayop ka, Dave. Napakawalang hiya mo para gawin sa akin to. Alam ko na meron ka pang ibang dahilan kaya ginagawa mo to sa akin. Sana hindi na lang kita minahal. Sana hinayaan na lang kita mamatay sa lungkot nung iniwan ka ng asawa mo. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Nang makauwi sa bahay si Lily, agad na napansin ng kanyang ina na namumugto ang kanyang mga mata. Oh, ano nangyari sa'yo? Okay lang po ako, Nay. Masakit lang ho ang ulo ko. Sige, magtago ka na magtago sa akin. Ewan ko na lang kung saan ka pupulutin dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Pwede ba, Nay? Tama na. Pagod ako at masama ang pakiramdam ko. Gusto ko lang magpahinga at gusto ko mapag-isa. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pintuan. Aba, kailan pa siya natutong sumagot-sagot sa akin? Ano bang nangyayari kay Lily? May kinalaman kaya dito ang lintik na Dave na yon? Nang sumunod na araw, halos hindi makabangon si Lily dahil sa labis na pagkahilo. Nasusuka rin yun ng napakapait. Nay, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Bakit ba kasi hindi mo pa inumin ang halamang gamot na yan? Isang lagok lang at maligamgam naman yan. Nay, lalo lang ako nasusuka sa amoy niya ni... Ay, ano ba naman at daig mo pa naglilihi sa kaartehan?
Napatigil si Aling Lorena sa kanyang sinabi at nagkatinginan sila ng kanyang anak. Buntis ka ba? Kailan ka huling dinatnan? Lily, umayos ka, ha? Hindi nakaimik ang dalaga nung mga sandaling yon. Dahil sa pagiging abala niya ay hindi niya na napansin na mahigit 1 buwan na siyang hindi dinadatnan. Mas lalo siyang kinabahan. Maluha-luha si Aling Lorena ng mga sandaling yon. Lily, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo. Sinabihan kita, ingatan mo yung sarili mo. Sino ang tatay niyan, ha? Si Dave ba? Nay, sorry po. Ewan ko sa iyo. Napakatanga mo para pumatol sa lalaking yon. Alam mo ba kung anong tawag sa iyo? Isa kang kabet, para usan. Nakakahiya ka. Nay, hindi naman mangyayari to kung hindi nangako sa akin si Dave na pakakasalan niya ako eh. Hindi ko naman alam na hihiwalayan niya na lang ako ng basta-basta. Nay, pinaasa niya ako. Niloko niya ako. Kahit nagagalit si Aling Lorena, ay hindi niya naman matitiis ang kanyang anak na makita sa ganoong kalagayan. Magpatingin ka sa doktor para masiguro natin kung may laman nga yung tiyan mo. Nang araw ding yun, nang bahagyang gumanda ang pakiramdam ni Lily, ay umalis yon para magpa-check up. Sasamahan sana siya ng kanyang ina, ngunit tumanggi na ang dalaga. Hindi nagkamali ng akala ang kanyang nanay Lorena. Kinumpirma ng doktor na nagdadalang tao si Lily. Papalabas na sana siya ng klinik na may makita siyang buntis na pamilyar na muka. Hindi ako pwede magkamali. Siya yung asawa ni Dave. Buntis siya. Si Dave rin bang ama ng batang dinadala niya? Hayop na yun. Napakasinungaling talaga. Itinago pa sa akin ang lahat ng yun. Humanda siya sa akin. Wala siyang karapatang paglaruan ng damdamin ko. Kailangan niyang panagutan ng batang nasa sinapupunan ko. Nang makauwi sa bahay ang dalaga, ay masinsinan siyang kinausap ng kanyang ina. Hindi mo kailangan ng lalaki para palakihin niyang anak mo. Kesa naman maging kabit ka ng tuluyan, hayaan mo na maputol ang ugnayan yung dalawa. Tila na blanko ang isip ni Lily sa kanyang mga narinig. Wala siyang ibang maramdaman kundi galit at sakit. Kinaumagahan, halos maghapong nakakulong lang sa kwarto ang dalaga. Labis naman ang pag-aalala ni Aling Lorena, ngunit hinayaan niya lang munang mapag-isa ang kanyang anak. Bandang 5:00 ng hapon, pagkagaling ni Aling Lorena sa palengke ay nakita niyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Lily. Pumasok siya para kumustahin yun, ngunit wala doon ang kanyang anak, maging ang bag na madalas na ginagamit nito sa tuwing mayroon siyang lakad. Nakaramdam siya ng kaba, kaya agad niya namang tinawagan yun, ngunit hindi sinasagot ng dalaga. Samantala, habang nakasakay ng tricycle papunta sa bahay ni na Dave, ay mababakas ang galit sa kanyang muka. Hindi ako makakapayag na baliwalain mo lang ako at basta-basta mo na lamang na itatapon na parang basura. Kung magiging miserable ang buhay ko, pues magsama tayo sa impyerno. Manong, dito na lang po. Ito po ang bayad. Tumayo muna yun ng ilang segundo at napabuntong hininga bago lumapit sa malaking tarangkahan nang malaman siyang bahay ng lalaki. Ma'am, pasensya na po pero kabilin-bilinan po sa akin ni Sir na huwag ko raw po kayong papapasukin. Ano? At bakit? Ma'am, nandito na ho si Ma'am Joanne kaya hindi na ho kayo pwedeng pumasok sa loob. Bumalik na palang pinakamamahal niyang asawa. E di mabuti para magkaalaman na. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla namang lumabas si Joanne at lumapit sa may tarangkahan nang makita si Lily. Ngumiti pa yon at agad na sinabihan ang gwardya na papasukin ang babae sa pag-aakala na may kaugnayan sa trabaho ang pinunta noon sa kanilang bahay. Tuloy ka. May sadya ka ba sa Sir Dave mo? Okay ka lang ba?
Mahal, sinong... Ha? Anong ginagawa niya dito? Lily, nandito ka pala. May importante ka bang sasabihin? Pwede bang bukas na lang sa opisina? Ano kasi... Ano? Magpapalusot ka na naman? Napakasinungaling mo talaga. Ang kapal ng mukha mo. Wait, ano ba to? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba't sekretarya ka ng asawa ko? Bakit ganyan ka magsalita? Dave? Nandito ako para malaman nyo na buntis ako. Buntis ako at ikaw ang ama. Oo, naging mabuting sekretarya ako nitong asawa mo. At bukod pa ron, pinaniwala niya ako na mahal niya ako. Ginawang parausan habang nangungulila sa'yo. Alam mo ba kung gaano kagago tong asawa mo, ha? Excuse me, bali-balik ta rin man natin ang mundo. Alam mo may asawang tawang pinatulan mo. At ano bang tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo ba ipagpapalit ako ni Dave sa isang babae na katulad mo? Sa susunod bago ka lumande, matuto ka ring ilugar ang sarili mo. Huwag kang basta sumusugod, lalo na't alam mo sa sarili mo na kabit ka lang at hamak na isang parausan. At ikaw, Dave, linisin mo yung kalat mo kung ayaw mong talagang mawala kami ng anak mo sa buhay mo. Galit na nakahawak sa tiyan si Joanne na pumasok sa loob ng bahay habang nanlilisik naman ang mga mata ni Dave sa galit. Dave, bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Anong gagawin ko, ha? Paano ang batang nasa sinapupunan ko? Ano ba, Lily? Kung ginagawa mo to para makipagbalikan ako sa'yo, pues nagkakamali ka. Mahal kong asawa ko at hindi mo ba nakikita magkakaanak na kami? Kaya huwag kang desperada. Huwag ka nang manggugulo pa sa buhay namin dahil baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Ano bang kailangan mo, ha? Pera? Eto, isaksak mo yan sa baga mo. At itong tandaan mo, kapag nagkasira ulit kami ng asawa ko, hindi kita mapapatawad. Guard, palabasin mo ng babae yan. Bilis! Hayop ka! Wala kang kwentang tao. Pagsisisihan mo to. Sinira mo ang buhay ko. Wala kang konsensya. Ngayon mas alam ko na kung anong klase kang tao. Hindi ikaw ang amang pinangarap ko para sa magiging anak ko. Makarma ka sana. Ma'am, pasensya na ho pero kailangan nyo na hong lumabas. Bitiwan mo ako. Kaya ko maglakad mag-isa. Nagpahid ng luha at agad na pumara at sumakay ng tricycle si Lily pabalik sa kanilang bahay. Pagkarating ay mahigpit na yumakap yon sa kanyang ina at napahagulhol. Nay, ang tanga-tanga ko. Ginawa niya akong tanga. Pinaniwala niya lang ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nay. Hindi ko kakayanin na magpalaki ng bata na magpapaalala sa akin ng mga pagkakamali ko. Hindi mo pwedeng idamay ang anak mo sa galit mo sa walang kwenta niyang ama. Bakit? Nung iniwan ako ng tatay niyo, pinabayaan ko ba kayo? Yang anak mo ang magbibigay ng lakas sa iyo para muling pumangon. Hindi pa huli ang lahat. Ayusin mo ang buhay mo para sa anak mo at kalimutan mo na ang Dave na yon. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko siya ng leksyon. Samantala. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung buntis talaga si Lily? Dave, sa ilang taong pagsasama natin, ikaw tong punong-puno ng pagdududa sa relasyon natin. Pero ikaw tong sinadya maghanap ng iba ng mga panahon na nawala ako. Saglit lang ako nawala. Ilang buwan pa lang, nagawa mo nang kumuha ng kabet. Ano bang pumasok sa kokote mo? Sorry, hindi ko naman sinasadya yun eh. Nasaktan lang ako at akala ko hindi na tayo magkakaayos, na hindi ka na babalik sa akin. Lahat na lang ba ng pagkakamali mo ay sisisi mo sa akin? Alam mo na, pakamakasarili mo. Narcissist ka, Dave. Joanne, okay ka lang ba? Ha? Honey? Nawalan ng malay si Joanne matapos magdilim ang kanyang paningin na tila ba may puputok na ugat sa kanyang ulo at sinabayan pa yon ng matinding panginginig. Agad naman yung isinugod sa ospital. Pagkarating doon ay kritikal na ang kondisyon ng babae. Kinailangan pa yung tubuhan at ilagay sa ICU. Ayon sa doktor, eclampsia ang dahilan ng pag-aagaw buhay nito. Kritikal ang lagay ng pasyente. At dahil nasa coma siya,
Kailangan siyang isiyes para mailigtas ang sanggol bago maapektuhan ang kanyang kalagayan. Ano pong ibig niyong sabihin? Mawawala bang asawa ko? Hindi ako makakapayag. Iligtas niyo sila. Buhayin niyo mag-ina ko. Makalipas ang halos 1 linggo, mahirap man ay sinubukan ni Lily na sundin ang sinabi ng kanyang ina. Hindi na lamang siya nakibalita pa kay Dave. Nakapagdesisyon na rin siyang buhayin na mag-isa ang bata sa tulong ng kanyang ina at kapatid. Isang araw, habang nagdidilig ng halaman si Lily, kinakausap niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi pa man halatang buntis ay ramdam niya na ang ilang pagbabago sa kanyang katawan. Nagulat na lamang siya nang biglang may humila sa kanyang kamay. Dave, anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Papatayin din kita. Bitawan mo ako. Dave! Nay! Lily! Hoy! Hayop ka, bitawan mo ang anak ko! Ang lakas ng loob mo para magpakita dito at saktan ng anak ko. Ikaw na nga may atraso. Ikaw pa may ganang manakit. Nay! Tulong! Diyos ko! Dinudugo ka, anak. Hayop ka talagang lalaki ka. Pagbabayarin kita. Tandaan mo yan. Pinaghahampas ni Aling Lorena si Dave papalabas ng kanilang tarangkahan. Tsaka lamang natauhan ng lalaki nang makita niya na dinudugo na si Lily. Nay! Ang baby ko! Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang anak mo. Kumapit ka sa akin. Maswerte namang hindi napahamak ang batang nasa sinapupunan ng babae. Ngunit nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng asawa at anak ni Dave ay hindi niya maiwasang matakot at makonsensya. Nay, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawala yung anak nila at kung bakit namatay ang asawa niya. Hindi totoo yan. Ano ka ba naman? Hindi mo naman ginusto ang nangyari. Anak, maawa ka naman sa sarili mo at sa bata dyan sa sinapupunan mo. Kapag hindi ka tumigil sa pag-iisip ng kung ano-ano, ikaw naman ang mapapahamak. Dinapuan ng matinding depresyon si Lily. Umiiyak at madalas ay nagsasalitang mag-isa. May mga pagkakataon din na nananakit na yun, kaya naman kahit mahirap ay dinala nila yon sa mental hospital para masigurong unti-unting manumbalik sa normal. Hindi mangyayaring lahat ng to kung hindi dahil sa hayop na Dave na yon. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ngayon ipaparanas ko sa iyong sakit na mas nararapat sa isang katulad mo. Isusunod kita sa hukay ng mag-ina mo. Sinindihan ni Aling Lorena ang mga kandilang hugis tao habang hawak ang isang larawan na nakuha niya sa mga gamit ni Lily. Kakalad ka rin din kita sa hukay ng kamatayan. Tingnan lang natin kung gaano kakatapang, Dave. Isa sa mga araw na ito, muli kang babalik at maninikluhod sa harap namin. Wala kang karapatang takasan ng mga kasalanan mo. Makalipas ang 1 buwan, nagkaroon ng matinding karamdaman si Dave, kaya naman ang kapatid nito ang bagong namamahala sa kanilang kumpanya. Dad, kaya ko naman eh. Bakit kailangang ipagkait mo sa akin ang kumpanya na matagal ko nang pinaghirapan? Dave, alam mo na hindi mo kaya. Napapabayaan mo lang. Ayusin mo muna ang sarili mo. Kung yung pamilya mo ay hindi mo naayos, baka pati ang kumpanya ay madamay sa kapabayaan mo. Hindi na ikaw ang Dave na pinalaki ko at pinagkatiwalaan ko noon. Dahil sa mga nangyari, lalo lamang naging magulo at lumala ang kondisyon ng lalaki. Dumating na sa punto na pumunta yun sa opisina at nagpupumilit na pumasok at hinahamon ng away ang sarili niyang kapatid.
Nalulung sa alak kaya lalong nawala sa kanyang sarili. Hindi niya malaman kung bakit tila ba may kung anong bumubulong sa kanyang isipan para tuluyang masira ang kanyang buhay. Ni hindi rin ito dalawin ng antok at kung ano-anong mga bulong ang kanyang naririnig tuwing gabi. Samantala, Tama na! Tigilan mo na ako! Ano ba? agad na tumawag ang isa sa kanyang mga katulong sa kanyang ama. Sir, hindi na po namin alam ang nangyayari, sir. Nababaliw na ho yata. Puntahan niyo na po dito at nagawala na. Natatakot na po kami, sir. Ayaw ko pa pong mamatay, sir. Hindi pa po ako nagkakajowa. Dahil sa mga nangyari, minabuti na lamang ng ama ni Dave na dalhin yon sa mental hospital. Nagwawala ang lalaki at sapilitang ipinasok sa sasakyan kasama ang mga nurse na sumundo sa kanya. Nagising na lamang si Dave na nasa katinuan at nakasuot ng isang pamilyar na gown. Ano nangyari? Bakit itong suit ko? Hindi ako baliw. Baliw ka. Tingnan mo nga yung itsura mo, oh. Hindi ito maaari. Nurse, palabasin niyo ako dito. Hindi ako baliw. Naging mahigpit ang mga bantay, lalo na't gustong-gustong tumakas ni Dave mula sa mental hospital. Kaya naman minabuti niya na lamang maghintay ng tamang pagkakataon. Nagtino at sumunod sa mga sinasabi ng mga nurse upang sa gayon ay mabilis siyang makakaalis sa lugar na yon. Isang araw, habang nakaupo sa tapat ng kanyang kwarto ay may nakita siyang naka-wheelchair kasama ang iba pang mga kababaihan. Bahagya nang nakaumbok ang tiyan noon kaya nasisiguro niya na buntis yun. Nilapitan niya ang babae at nagulat siya nang makumpirma na yun ay si Lily. Bakit nandito ka? Sino ka? Ang pangit mo naman. Lumayo ka nga sa akin. Hindi kita kilala. Layo, bilis! Hindi mo ko kilala? Lily, ako to si Dave. Akong tatay ng batang nasa sinapupunan mo. Tatay? Baby ko? May tatay ang baby ko? Wala. Sabi ni nanay, patay na ang tatay ng baby ko. Sinungaling ka. Magsasalita pa sana si Dave nang biglang may mahigpit na humawak sa kanya. Nandito ka rin pala. Ang liit talaga ng mundo, ano? Pero bagay na bagay ka dito at hindi sana ang anak ko. Wag ka na magkakamali pang lumapit sa kanya dahil hindi mo magugustuhan ang susunod na gagawin ko sa iyo. Anong ibig niyong sabihin? Pinaglalaroan niyo ba ako? Kayo ba ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang katawan ko? Ikaw ba? Anong klaseng nilalang ka, ha? Nurse, i-isolate niyo nga tong isa niyong pasyente at baka makapanakit pa ng iba. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa akin? Bitawan niyo ako! Hindi ako baliw! Balang araw kukunin ko sa inyo ang anak ko, mga hampas lupa! Pagsapit ng gabi, sa loob ng isolation room, biglang nakaramdam ng kakaibang ihip ng hangin si Dave kasabay ng pagpatay-sindi ng ilaw. Napahawak siya sa kanyang ulo at nakarinig ng mga bulong at maya-maya pa ay hagulhol at iyak ng sanggol. Hinanap niya kung saan nagmumula yun kaya sumilip siya sa maliit na awang sa salamin sa may pinto upang makita ang hallway. Isang babae na nakatalikod ang kanyang nakita. Pamilyar ang damit na suot noon. Yun ang damit na pinili niya para sa burol ng kanyang asawa na si Joanne. May karga rin yung bata at naglalakad papalayo. Joanne, ano ba nangyayari? Huwag mo naman akong tinatakot. Alam kong galit ka sa akin pero mahal, patawarin mo na ako. Kasalanan kong lahat. Inaamin ko, kasalanan ko. Hirap na ako. Samantala, marunong ka rin naman palang umamin ng pagkakamali.
Sana nun mo pa ginawa yan. Ngunit huli ng lahat, dahil pati sarili mo ay hindi mo na maililigtas pa. Papatayin na kita ng tuluyan para mabawasan ng mga walang kwentang tao dito sa mundo. Nung mga oras na yun, habang isinasagawa ni Aling Lorena ang ritual ng pambabarang, ay gumugulong naman sa sahig si Dave na iniinda ang iba't ibang sakit sa kanyang katawan. Tama na. Patawarin niyo na ako. Ayoko na. Kinabukasan, hindi na maimulat pa ni Dave ang kanyang mga mata. Ramdam na ramdam niya ang namamaga niyang mata na animoy puputok na at napakasakit dahil namumula pa yun na parang malaking pigsa. Hindi rin siya makapagsalita dahil sugat-sugat na ang kanyang dila at dumudugo ang kanyang gilagid. Nang makita yon ng kanyang ama ay tsaka niya lamang naalala ang nangyari sa isa sa kanyang mga kaibigan noon na nabarang. Sa kondisyon ni Dave nung mga sandaling yon ay napagtanto niya na posibleng ang binabarang ang kanyang anak. Lalo na't kahit pa ang mga doktor ay hindi maipaliwanag ang kung ano-anong tumutubo sa katawan nito. Nagpasya siyang ilabas muna ang anak at ipagamot sa isang mahusay na albularyo na pinagdalhan niya noon sa kanyang kaibigan. Tama ka. Hindi sakit, kundi isang sumpa ng isang mambabarang ang nagpapahirap dito sa anak mo. Subalit huwag ka mag-alala. Noon pa man ay wala na akong inatrasan na kahit sino pang mambabarang. Ngunit isa lang ang ipapakiusap ko sa inyo. Kapag gumaling na siya, sana maituwid niya ang kanyang pagkakamali. Kahit man lamang paghingi ng tawad sa mga taong naagrabyado niya. Natitiyak ko na hindi ito magagawa ng kahit sino man kung walang sapat na dahilan. Puot at sakit ang ugat ng kahit anumang kasamaan at paghihiganti. Mahigit isang buwan nang nagpapabalik-balik sa bahay ng albularyo ang mag-ama hanggang sa tuluyan ng gumaling yun. Isang gabi, Nay, bakit parang kanina pa kayo hindi mapakali? may isang malakas na kapangyarihan na kumontra sa sumpa na ipinataw ko kay Dave. Maaaring magaling na albularyo. Pakailamero, buisit na yon. Nay, itigil niyo na po yung paghihiganti. Kalimutan na po natin yun. Kailangan natin pagtuunan ng pansin si ate. Kaya ako na po nakikiusap sa inyo. Itigil niyo ng paggamit ng itim na kapangyarihan na yan, Nay. Buntis si ate at hindi pa siya lubusang magaling. Kaya hindi rin makabubuti kung patuloy kayong gagawa ng kasamaan habang hinihiling na maging mabuti naman ang lagay ni Ate Lily. Oo na, may punto ka naman dyan. Tama ka, masyado lang din ako nagpadala sa galit sa hayop na lalaking yon. Isipin niyo na lang po, nawalan na nga siya ng asawa't anak tapos pasasakitan pa natin. Ang iniisip ko lang naman, baka ang ate mo naman ang guluhin niya, lalo na ngayong magkakaanak na sila. Yan ang hindi ko nahayaang mangyari, Nay. Kapag ipinagpilitan niyang sarili niya, sisiguruhin ko na ako mismo makakalaban niya. Talagang manghihiram na siya ng mukha sa asong ulol na pag-alagala dyan sa labas. Sus, saksakan ka ng yabang. Puro ka lang ngawa. Hindi ka nga yata marunong sumuntok eh. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Ay, buti na lamang at nakahanap ka agad ng maayos na trabaho. Dahil kung hindi, paano na lamang tayo? Huwag na ho kayo mag-alala. Ilang taon na, puro si ate lang ang kumakayod. Kaya ngayon na tayo naman ang kailangan niya at wala rin akong hindi kayang gawin para sa kanya, lalong-lalo na sa magiging pamangkin ko. Napangiti si Aling Lorena sa sinabi ng kanyang binatang anak. Doon niya lamang napagtanto na napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak, kahit pa iniwan sila ng ama ng mga yun. Napabuntong hininga na lamang siya nang maalala si Lily, ang mga maling desisyon na nagawa noon sa kanyang buhay. Alam ko na sa kabila ng mga pagkakamali niya, naroon pa rin ang pagsisisi. Alam ko na sa kabila ng lahat,
pipiliin niya pa rin kung ano ang tama. Sadyang ang walang perpekto dito sa mundong ito. Ay. Makalipas ang ilan pang buwan ay tuluyan ng nakalabas ng mental hospital si Lily. Nanganak na rin yon ng isang malusog na batang sanggol na pinangalanan nila na Kian. Ilang buwan pa lamang ang lumipas ay isang bisita naman ang hindi niya inaasahang dumating sa kanilang bahay. Ang tigas talaga ng pagmumukha mo, ano? Anong ginagawa mo dito? Maayos na lagay ng anak ko at ng apo ko. Wala kang lugar sa pamilya namin at lalong-lalo na sa buhay ng apo ko. Umalis ka na. Kung hindi... Ano? Babarangin niyo uli ako? Huwag niyo akong tinatakot. Wala kayong karapatang ipagdamot sa akin ang anak ko. Gagawin kong lahat. Kukunin ko siya sa inyo. Sige, subukan mo. At na magkasubukan tayo. Kung nagawa mo makiligtas noon sa kamatayan, sisiguruhin ko na sa pangalawang pagkakataon, tatapusin na kita. Napahawak naman si Aling Lorena sa kanyang dibdib nang biglang nanikip yun dahil sa matinding galit. Kaya naman nanahimik muna yon sa isang tabi habang lumapit naman si Louie sa tarangkahan kung saan malapit sa kinatatayuan ni Dave. Bakit ba kasi ang kulit mo? Alam mo, nun pa ako nagpipigil ng galit sa'yo eh. Ang tigas talaga ng mukha mo eh, no? Matapos mo ipagtulakan si ate noon at hindi paniwalaan, ngayon sasabihin mo anak mo yun? Nakikiusap ako sa'yo, lalaki sa lalaki. Tumigil ka na sa panggugulo sa buhay namin. Oh, ano pang hinihintay mo? Aalis ka o magkakasubukan tayo? Hinimas ni Louie ang hawak niyang itak na nasa loob pa ng kaluban. Napapailing naman si Dave na tumalikod at pinaarangkada ang kanyang sasakyan papalayo. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Gagawin kong lahat makuha ko lamang ang anak ko. Anong klaseng buhay niyo ibibigay niyo sa kanya? Kung kailangan kong kumuha ng magaling na abogado, gagawin ko. Mapasakin lamang ang anak ko. Habang nakatayo, sinundan ng tingin ni Aling Lorena ang sasakyan ni Dave habang nakakuyom ang kanyang kamay at bumubulong ng kahindik-hindik na salita. Ito na ang huling tapak mo sa tapat ng aming bahay. Sinubukan kong patawarin ka pero hinding-hindi ka na nagbago. Napakagaspang talaga ng ugali mo. Samantala, nasaan ka ba? Di ba sinabi ko sa iyo, huwag mo na muna silang guluhin? Kapag pinairan mo yung katigasan ng ulo mo, lalo lamang hindi mo makakasamang anak mo. Sinabi ko naman sa iyo akong lalapit at makikiusap sa kanila. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ako na naman ang mali. Lahat na lang ba ng kailangan kong gawin dapat idikta nyo? Anak ko yon. Natural akong gagawa ng paraan para makasama ko siya. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo sa pag... Teka. Nawalan ako ng preno. Ha? Ah! Oh, Dave? Hello? Malakas yung bumangga sa isang malaking puno at maya-maya pa ay unti-unti nang nagliyab ang sasakyan. Makalipas ang isang oras, isang balita ang dumating sa kanila tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ni Dave na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang malaman yun ni Lily ay bahagya siyang napaluha, lalo na nang maalala ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya dahil lamang nagmahal siya ng maling tao. Huwag ka mag-alala. Kaya kong alagaan at palakihin ng maayos ang anak ko. Baby, nagugutom ka na ba? Bakit umiyak ka na naman? Sorry anak ha. Sorry kasi mukhang malabong mabigyan kita ng buong pamilya. Pero sisiguruhin ko na magiging sapat ang pagmamahal sa iyo ni nanay. Mahal na mahal kita anak ko. Maluha-luha naman sina Aling Lorna at Louie nung mga sandaling yon. Habang pinagmamasdan si Lily na karga-karga ang kanyang anak. Makalipas ang 7 taon, muling nakabalik sa pagtatrabaho si Lily bilang isang sekretarya sa isang mas kilalang kumpanya. Hindi nagtagal, nakilala niya si Jason na siyang tumanggap sa kanya ng buong buo
pati na rin sa kanyang anak na si Kian. Ilang taon din muna silang naging matalik na magkaibigan bago tuluyang nagpasya si Jason na ligawan ang babae. Alam mo, hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na sa dinami-dami ng pwede mong ligawan, ako pa talaga, samantalang napakarami namang nagkakagusto sa'yo. Mas mayayaman at higit sa lahat, wala pang anak. Para namang kinu-question mo yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya nga ikaw at hindi sila kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto ko. Si Kian parang anak ko na rin yon. Oo, hindi ako ang tatay niya pero magkaibigan pa lang tayo. Anak na ang turing ko sa kanya. Salamat, Jason. Alam mo kasi, parang nananaginip lang ako eh. Sobra-sobra yung pagmamahal na pinaparamdam mo sa amin ng anak ko. Kaya tuloy, natatakot ako. Paano kung biglang magbago ang isip mo? Alam mo yon, natatakot ako para sa sarili ko. Natatakot na akong masaktan at maloko pa ulit. Kaya pasensya na kung pakiramdam mo palagi akong nagdududa sa pagmamahal mo sa akin, ha? Okay lang yon. Naiintindihan ko naman kung bakit. Huwag ka mag-alala kahit araw-araw ka pa magduda. Hindi naman ako mapapagod na ipakita at iparamdam sa'yo na hindi ako magloloko katulad ng Dave na yon. Mahal na mahal kita at hindi ako dumating sa buhay mo para manggulo lang. Gusto kong maging masaya ka. Gusto kong makasama ka hanggang sa tumanda tayo. Isa sa mga araw na to, makikita mo rin kung gaano ako kaseryoso sa mga sinasabi ko sa'yo. Ay, oo na. Tama na at wala akong dalang tissue rito. Baka maiyak na ako. Nang maihatid ni Jason si Lily sa bahay, ay agad naman silang tumuloy sa kabahayan at nadatnan nilang umiiyak si Aling Lorena. Oh, bakit ho kayo umiiyak, Nay? Wala. Namimiss ko lang ang apo ko. Ikaw naman kasi. Bakit ka ba pumayag na hiramin yun ng lolo niya? Paano kung bigla na lang ilayo nila sa atin ang apo ko? Nay, hindi ho yun gagawin ni Sir Mike. Hindi ho siya kasing sama ng anak niya. Tsaka, ano ba naman kayo? Halos 2 taon nang pumupunta-punta dun si Kian ay hindi pa kayo nasanay. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid na po yun ngayon dito. Huwag na kayong umiyak, Nay. Nadadagdagan yung wrinkles niyo eh. Totoo ba? Halata na ba? Aba, bigyan mo ako ng pampafacial at hindi pwedeng magmukhang lola tong nanay mo. Kailangan ay mukhang kaidaran ko lamang yung mga nanay na naghahatid dun sa school ng apo ko. Oo na po. Walang problema. Bagong sahod naman si Bunso. Aba, ayos ah. Akala ko pa naman ikaw magbibigay kay nanay. Ako kaya ang taya sa pilikmata niya noong nakaraang buwan. Aba, nagtuturoan na kayo ngayon? Hindi niyo na yata ako mahal ah. O siya, wag na. Hayaan niyo na lamang. Sus, nagtampo naman ka agad. Bukas na bukas din, sasamahan pa kita. I love you, Nay. I love you too, anak. O siya, sa kusina na tayo maghapunan. Jason, paborito mo ang niluto ko ngayon kasi nga, sabi nitong si Lily ay pupunta ka raw. Salamat ho, Nay. Namiss ko ang luto nyo. 1 linggo atang hindi ako nakapunta dito kasi nabisi po masyado sa trabaho eh. Ay siya, maupo ka na rito at ipaghahain na kita. Masyado naman ho yatang nagpapahalata na may favoritism dito. Nakalimutan nyo na yata na ako talaga ang anak nyo. Ay, pasasaan ba't magiging anak ko na rin naman tong si Jason kapag kasal na kayo? Nay naman, huwag nyo naman pinipressure si Jason. Hindi pa po namin napag-uusapan yan. Ang totoo niyan, kaya po ako sumama dito para ho sana magpaalam sa inyo na mamamanhikan ho kami sa susunod na linggo. Yun ho, Nay, kung tatanggapin ni Lily tong singsing na binili ko mula ng araw na sinagot niya ako. Lily, will you marry me? Sus? Seryoso ka ba? Hindi ka nagbibiro? Siyempre naman, yes! I love you! Ay, sa wakas, makakahigop na ng mainit-init na sabaw. Bigla namang may tumakbong bata papunta sa kusina, nagulat na gulat sa kanyang nakita. Sabay kinuha ang kamay niya at masayang pinagmasdan yun.
Kasunod naman noon ang tatay ni Dave na si Mike at natuwa naman sa kanyang nasaksihan. Tito Jason, binigyan mo ng ring ang nanay ko. Nay, nagsayas na po ikaw. Pwede na po siyang tawaging tatay. Lolo, magkakaroon na po ako ng tatay. Opo anak, pwede mo na siyang tawaging tatay. Yay! Happy po ako. May lolo na ako. Lola Ganda, Tito Pogi, nanay at tatay. Congratulations sa inyo, Lily, Jason. Paano? Salamat sa pagpapahiram sa apo ko, ha? Hanggang sa uulitin. Walang anuman ho. Salamat din po sa pagmamahal sa anak ko. Sir Mike, kain po muna kayo. Nagluto po si nanay ng ulam. Nako, baka naman hindi siya kumakain ng nilagang pangmahirap. Alam mo na. Nay, ikaw talaga, oo. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi ako mapili sa pagkain. Laki din ako sa hirap, kaya hindi ako binago ng yaman na meron ako ngayon. Alam ko masama pa rin ang loob mo sa anak ko, Aling Lorena. Pero sana, para sa bata, tuluyan na nating kalimutan ang mga nangyari noon. Lola, bawal po mag-fight at bad-bad. Magagalit po si Jesus. Ay, pasalamat kayo, mahal na mahal ko ang apo ko. Kaya kung para sa ikabubuti niya, ay tama ka. Maupo ka na muna at sumabay ka ng kumain sa amin. Huwag ka mag-alala, sigurado ko na magugustuhan mo yan. Yun! Ang ganda na naman ng kwento natin. Happy Monday po para sa lahat ng mga entengero. Dahil dyan, meron po tayo uling shoutout. Simulan po natin kay Kim Bara, kay Christy Gaitan, kay Jerlyn Arbado. Hi po kay Katrina Maria Manyakap. Uy. Hi kay Josie Aniban, kay Lia, kay Cliven Dubalan. Hello po kay Chris Alcantara, kay Doris Estander. Hi kay Hiroshi, kay Ruby Rose. Hello po kay M. Rose Strong OFW in Kuwait. Hi din po kay Aida Sikander, kay Richard Rivera, sa Astillero Rialco family from Kim Rialco. Hi po kay Jasmine Serat. Hi din po kay Gina Cortez, sa Team Alan Novello from Topak 15. Hi po sa mga taga Miel's Eatery, sila Raven Baloro, Jonel Solano, John Michael Enghug, kay Violeta Atole at Nanet Rosal. Hi po kay Annaliza Banaubra, kay Cram Marker, kay Ami Viray. Hello din po kay Lady Dam. Shout out kay Kurt Mina, kay Christine Celestino, kay Annalyn Queriones, kay John Chris, kay Gila Therese Nicole Santiago. Hello din po kay Mariani from Kuwait. Hi kay Giselle Colamar, kay Rohan Clyde, kay Febe Ranyada. Hello din po kay Josephine Capuras. Hi kay Liza Agodo, kay Emma Dumato, kay Mira, kay Celestina Sigua, kay Hermenia Arcilia, kay Lent TV2. Hello din po kay Joselito Ronquillo, kay Cherry Mukbang ASMR. Hello po kay Glenny Rose Rojas from Melissa Tagpuno. Hi kay Jana May Creo, sa mga mananahi na sina Michelle Francisco, Ate Jean at kay Boss Rian Feliciano from Ana Bolante. Hi po kay Novi Galion, kay Norma Alpha, kay Pam Flores. Hi kay Aurora Buenavista, kay Lenemy Roldan, kay IP Micaela. Hi kay Rocky Salinas, kay Edgardo Fontanilla, kay Vicky Abut. Hi din po kay Cassandra Cory, kay Arlene Castro Ramos, kay Dayan Katakutan. Hello din po kay Sally Roldan, kay Mir Angeline Marquez Maulion. Kahapon po, happy birthday! Hi po kay Gemma de Ocampo. Hi din po kay Ruth Pagotayaw at sa mga kasama niyang nakikinig sa KE. Hello din po kay April Joy Principal, kay Enriquita Alsola, kay Josephine Castillo.
Hi kay Reagan Machiko, bossing, tagal kitang hindi nabasa. Hi kay Felisa Canlas, Nicanor family of Bulacan from Miriam Nicanor. Hi po kay Jenny Ann Elisterio, kay Melvin Donaire at sa mga katrabaho niya sa R-Shop. Hi po kay Hilario Patra Jasmine. Hi din po kay Mirna Lampasa, kay Meng Paraton, Michael at Mari from Lucy Buendia. Hello kay Leia at Dariboy from Lasa. Hi po kay Pangga Duran, kay May Espiritu, Chantal Vlogs. Hi din po kay Finky Rusi 14. Hello kay Kimberly Espanola, kay Trisha Main, Mamado, kay Ethan, kay Bridget Madrigal. Hi kay May Megs, kay Josefa Obias, kay Prince Ranit. Hi kay Jelin Sapra, kay Gemma Liagas, kay Chloe Z, kay Sakakalda family. Hello po kay Reren Mandantes, kay Pablo Jose Lorilla, kay Joan Rosales, kay Gerson Alicante, kay Adela Lee. Hello po kay Ella Heda, kay Florita Blanco from Singapore. Hi din po kay Hani Austria, kay Rosalina Bugayong, kay Abel del Rosario, at kay Marnelli Siriban. Thank you po sa walang sawang pakikinig sa kwentong Enteng. Yung po mga hindi natin nabanggit, babanggitin po natin sa susunod